So, dito kami ngayon sa Hoi An Japanese Village. May history daw ito sa Japan and Vietnam. So napakaraming tao din. Japanese bridge. Hoi An ancient city. Meron din pala ancient town. Meron din silang money changer. Mas malaki yung exchange rate dito kumpara sa airport. So sa amin 5,000 HKD 14 million, pero dito nasa 15 million na siya. Kaya nagpapalit na si Edgar ng remaining 2,000 HKD. Di pa namin nasubukan kung mas mura ba dito, pero napakaraming shops. Maganda siguro to pag gabi. Yung time namin ngayon is around 7. Kakarating lang sa hotel namin. Yung mga bagahe namin yun, local Vietnam. At dumiretso kami dito, dumaan kami sa ilog, yung sa Japanese bridge, at napadpad kami dito. So parang recon lang muna to kasi pagod kami. So siyempre dala namin yung gear, pero babalik kami dito bukas kasi mag-spend kami ng 3 days dito sa Hoi An. Yung katabi lang, from Da Nang tumawid kami going to Hoi An. So ito siya, parang lumang street din. Napakaganda ng vibe, may mga cafe doon sa itaas. And yun, nakabili kami ng parang sikat na iniinom na nila. Meron kami yan, ganyan, Mot Hoi An souvenir. Lime, mint, lemongrass, and honey. And konti lang yung, wala kaming nakitang Pinoy, kami lang, usually mga foreigner talaga. Tsaka yung mga Pinoy dito, hindi magkalayo yung muka sa mga Vietnamese kasi pare-parehas lang sila. Halos foreigner din lahat nung nakikita namin. So siguro i-record ko ito kasi malapit ng malubat and mapuno ng memory. Pero at least Mình đi lại. oh, nailang tukar oh. Parang na-embrace mo na yung culture nila pagdaan mo dito ba. Yun na, dami. No. Wow. Pang reels. Is this you? Oh, wow. Can I take picture? Picture po ko niya gan. Can I take picture with you? I'm fan of art. Any kind of art. We have a lot of bamboo. Many bamboo that we Yes. So how much? And just like it, we just burned. Yeah. But We just make it firewood. How much is that for you? Cost this one here, the small size of 150. 150. 300 here. Oh. So this art is made of bamboo roots. Oh, Forever. forever. Huh? So you can make faces of. Yes. What's your name? Yeah, look at this Facebook. Uh, 150 ang gamay. So ito yung sample, right? Wala pang itsura.
later magiging ganito na. Online. So no boat with 8 people. No, about 6 to 8. 2, 3, 4, 6, 8. You do 3, 2, 1. No problem. If you do that. So it is per head bar, right? Yeah, 100 per head. Per people. If you do 6 people, if you do 4 people, we can make a discount. 8 people. 8 people. No, 10 people. 10 people, How much? 6 discount. adults, 4 kids. 4 kids. So if you got 8 people, Yeah. we will get 6 people. Discount. Kasi 10 tayo. Oh. Family. Maganda kung dalawang. Boat. So I mean, we have 6 big, 6 big, 4 kids. 6 big, 4 kids, 10 all. 7. And then we give you the light. So how much is 700. 700? All. Okay na. We tell our wives first, then we'll come back here. Can we have your number? Where No, your no. wife? In the hotel. In the hotel. Yeah, Yeah. we just came here right now. You Yeah, yeah. book the boat first? No, no. No, we tell our wives first because they need to approve. Huh? They need to say yes. Then you have to wait for your boss. Yes. Big Yeah. boss. Yes. So That's why you- we're asking first. We We go just to the hotel. we just go around, you know. So you want to do the deal? You come back? Yeah, later. Maybe later, tomorrow. later. Maybe if not now, we'll come back tomorrow because we stay here 3 days. Yeah, but if you come back, if somebody come to you, I cannot come. You can No, come we to will me. we will find you. Yeah, can you give us your number? Number, you got Vietnam number or no? No, no. No. We will, you stay here, right? Yeah, always. Okay. So which bay? If somebody 30. when you come back, if somebody come to you, you We just will give go. me. Oh yeah. Mura lang yung minog nila. Tag 40. Yung mga minog ba? Tag 40, tag 20. So we are here in Hoi An. From Danang to Hoi An, it's like traveling from Cagayan de Oro to Iligan. So our time is past 10 or 11, I don't know because magkaiba yung time ko sa relo at saka sa cellphone. So it's July 28 and it's our 4th day here in Hoi An, and I already uploaded some pictures. We went to Hoi An Ancient Town, and I just learned after being there, pagkatapos kong pumunta doon, nag-research ako sa YouTube, sa Google, and I found out that the government preserved it to restore the uniqueness and influence and beauty of Asian, like Japanese and European vibe ko. Mag-upload ako ng video by tomorrow. Maaga kami bukas kasi kanina pagdating namin dito mga 30 minutes unpack our things, pumunta kaagad kami doon, kaming tatlo, para i-survey yung area at napakaraming tao, parang may fiesta sa baryo na halos hindi kami makagalaw. Mahirap magkuha ng picture na ikaw lang mag-isa sapagkat siguro nagkataon lang siguro kasi some videos that I watch in TikTok is hindi naman ganun karami, pero ngayon napakarami talaga. So naisipan namin bukas maaga kami para makagamit ako ng drone kasi nagdala rin ako ng drone, and magkape kami para makita talaga namin yung pasad kasi napakaraming tao, and mostly mga international tourist. Wala akong masyadong nakita Filipino, and kasi yung mga Pinoy nag-blend lang sila sa mga Vietnamese, so hindi mo talaga ma-recognize na Chinese kung magsasalita sila. And from Danang, pumunta kami dito, dumaan pa kami sa different travel sites like Marble Mountain, and already I documented it pero hindi ko pa lang na-upload. Hopefully yung memory ko sa GoPro at saka sa cellphone kaya pa, pero meron naman akong extra SSD just in case kasi mahaba-haba pa yung pupuntahan natin. And ngayon para fresh pa sa memory ko,
mag-i-edit ako pagbalik back sa Macau, kasi pagkatapos nito, after this 10 days vacation sa Vietnam, babalik kami sa Pilipinas. Mayroon kaming asikasuhin, may magagawin, and resume yung regular days pag school days na. So back to grinding na naman pag hindi tayo busy, yun, mag-edit tayo. Pero at the meantime, pwede nyo panoorin yung mga in-upload kong short video rin sa Facebook and TikTok. Mostly sa Facebook, I wrote like that, magsusulat ako, and then copy paste na lang din pagdating sa Instagram. And same as sa video, kasi different platform needs different format kung paano mo siya i-upload. Like sa TikTok, more on narration, kasi convenient ako magawa ng video sa TikTok na nagna-narrate lang ako, whereas hindi ko kayang i-upload yun sa YouTube kasi ma-detect niya yung sound. Halimbawa, pag maglagay ako ng music sa TikTok, compatible siya, okay siya, pero pagdating sa i-upload ko sa YouTube na not compatible na siya. So kailangan kong gumawa ulit ng panibago na wala ng background music. So ganun kahirap. Pero yung video niya same lang, different approach or format lang yung gagawin ko para mag-suit siya. So anyway, my content is all about traveling, how to guide. So pag may katanungan ka, since nagbabala kang pumunta ng Vietnam, pumunta rito, leave a comment and I will try to answer it. In fact, kahit dito ako ngayon sa Vietnam, may nagko-comment ng mga videos ko sa Macau kasi nagga-guide na ako ng mga tourist na gustong mag-DIY sa Macau. So, while I'm here, nagre-reply ako sa comment. May nagtanong anong bus yung sakyan namin kasi makaka-reply naman ako, and familiar ako sa Macau kasi doon naman talaga kami naka-base. So, dito sa Vietnam, kapag magtanong ka, at least meron akong masasagot sa inyo. Like dito sa Hoi An, napakagandang place. Makikita nyo, i-upload ko. Hopefully hindi tama rin si Pagin kahit may monetize siya, pero kahit konti lang, as well as siguro memories, part ng memories, kasi nagko-collect ako ng family pictures, ginagawa kong collage. We went to UK, to Thailand, kahit saan, and hopefully mag-gather ko siya one at a time. So if makita niyo akong profile sa Facebook, merong mga flag dyan naka-indicate. Actually nasa 245 ako out of 1,000 pledges na commit, whether in Philippines or outside. And if umabot niya ng 1,000, well, nagdadagdag ulit tayo. Pero yan yung goal ko. International or local, walang problema. Kahit nature pa yan. Actually, mayroon ako mga nature already, like sa Hong Kong, kasi paulit-ulit na lang man lang ako sa Hong Kong. Pero hindi ko pa na-upload kasi parang nothing special na, nothing new, kasi madali lang puntahan yung Hong Kong. So dito naman sa Vietnam, as much as possible, I will try to gather unique story, people and culture, pictures and video. Usually sa Facebook nag-upload ako sa videos, and hopefully magagawa ko ito lahat. So thank you sa pag-subscribe. Kahit isa pa konti-konti, at least worth it. Yung pagod, kahit sabi ko sa sarili ko, if I have 1,000 subscribers sa YouTube, okay na ako, panatag na ako, and mag-justify na yan sa effort na ginagawa ko, kasi parang passion ko rin, parang hobbies ko na lang dito. So why not as much as well i-monetize mo na lang din, kasi in the near future pag tumanda ka, makikita mo siya at magiging passive income na rin. So thank you. So mabigat, thank you, and bukas maaga kami, hopefully makagising ako ng maaga para drone shots naman. Actually hindi kami nakatawid sa Japanese bridge doon, meron yung kasaysayan, kasi yung ancient, quick story lang, yung ancient, hindi pala na-record. So yung ancient bridge na yun is occupied by Japanese, kasi hanggang ngayon na-preserve siya. Nabasa ko nga sa internet na yung government ito ng Vietnam, nagpasa sila ng bill to preserve and restore sa ancient town na yun. Parang Edinburgh lang din. Yung Edinburgh, meron daw silang law doon na pinasa nga hindi mo pwedeng baguhin ng structure. Pwede mong i-redefine yung engineering niya, pero yung facade ng sa labas ay hindi mo pwedeng baguhin. So ganun lang din yung mangyayari. Although yung Edinburgh is whole city, whereas dyan yung sa Vietnam, part lang ng Vietnam, which is Hoi An. So pag pumunta ka doon, parang bumalik ka sa kasaysayan din nila. Pero pag maraming tao, hindi mo ma-appreciate yung serenity or yung beauty, kasi crowded na siya masyado. So ako, habang maaga, may daylight pa, golden hour,
photos and videos as much as I can, pero mahirap kasi daming distractions. As a photographer, yan yung isa sa mga battle cry mo na kailangan mong i-overcome. So hopefully bukas nga maaga kami para ma-feel namin yung scenery talaga. And hanggang dito na lang muna kasi magpapahinga pa. Tomorrow again. Peace! Bye bye!